Si Pepito na ba yung huling bagyong tatama sa Pilipinas ngayon? Ang gusto nating sagot, oo. Pero para linawin to, mga kapatid, makakausap po natin ang Pag-asa weather forecaster na si Glyza Escolar. Ma'am, okay. Si Pepito na ho bang last? Minamomonitor pa ho ba tayo na any bagong sama ng panahon na papasok po ngayon, ma'am? Sir Lord, ngayong linggo po, wala po tayong namomonitor na anumang sama ng panahon papasok. Pero by next week po, base po sa bagong pinalabas na TC Threat Potential po ng Climatological Division, ay meron pong signal na meron pong isang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ito po ay mababa pa naman po ang tsansa na maging bagyo. And then for December, may forecast din po na isa o dalawang bagyo ang pwedeng mabuo. Oh, may mga nagtatanong lang po, ma'am, ano? Parang yung ina-expect na lakas nitong si Pepito, yung second landfall niya, totoo ba yung observation ng iba at may basehan ho ba na nung tumama raw sa Sierra Madre, nabasag daw yung eye wall, yung mata. Kaya humina at hindi masyadong naramdaman, kumbaga, sa mga the rest na dinaanan po ni Pepito. Sir Lord, ang pagtama po ng bagyo sa mountain ranges po natin ay usually po nasisira nga po yung structure po ng bagyo sa kadahilan ng wala na pong moisture dun sa kalupaan. At isa pa po, yung obstruction po na tinatawag kagaya po ng Sierra Madre ay yung vertical ano po niya, alignment, ibig sabihin kailangan nakatayo po kasi ang bagyo from bottom to up to the highest level of the atmosphere. Ay kailangan po yan, naka-straight po ang pagkakaporma niya. Pag tumama po ng Sierra Madre ay tumatagilid po yan. So pag tumagilid po, bahagya po yung hihina at hanggang sa makarecover po yan. Pero bago po siya makarecover ay mahina na pong bagyo po, bago pa po makalabas po ng kalupaan. Okay, Ma'am Glyza, historically by the end of the year, Mindanao yung usually tinatamaan ng masungit na panahon. Ganun pa rin po ba yung forecast ng Pag-asa ngayong 2024? Yung last 10 years po na average po natin, nakikita po natin na pababa na po yung mga forecast. But for the October and November po ng mga bagyo, kung mapapansin niyo po, ay paakyat po yung mga forecast, mga tinatamaan po ng bagyo. Eventually po, titingnan po ulit natin yan yung 10-year period po. By the end of 2024, titingnan po natin kung may nabago po sa average track po ng mga bagyo after po ng pagsalanta po ng mga bagyo katulad po ng Christine hanggang bagyong Pepito po. Kung naka-apekto po ba ito sa average na track ng bagyo po for a 10-year period. Opo, kasi yung Pablo, naalala mo, December din tumama ata yun. At yun talaga, sa Davao del Oro talaga, bumana talaga siya. At 2012 po, nangyari po ito, 2012, Disyembre. Opo. Actually, sunod-sunod po yan, Sir Lord, yung Sendong, yung Yolanda po at yung Pablo. Opo, Yolanda naman. Pero ibang klase talaga itong mga palakas. Talaga ang palakas, naging common na. Pero, okay, alam na natin, pre-La Nina season daw ngayon. Ito na ba, kailan ho ba natin in-expect ito mag-peak o nag-peak na ba tayo ngayon? At ano nga ba yung weather conditions ang maaari po nating expect between now and yung end of La Nina po? Sa ngayon po, ang La Nina po natin ay nasa 50% chance. Bumababa na po yung chance po nito. Although, sinasabi po ng Pag-asa na may La Nina-like condition po dahil mainit po ang karagatan sa silangan po ng Pilipinas. Although hindi niya pa po nare-reach yung criteria for a La Nina condition, La Nina-like lang po ang tawag dahil may konting deviation po, konting pagtaas po ng temperatura sa malapit po sa atin. Pero dahil po sa pagdaan po ng 6 halos na bagyo po dito sa may Pacific na malapit po sa atin, ang sinasabi po ngayon ng mga eksperto ay malamang po na hindi matuloy na ang La Nina dahil nahalukay na po yung tubig dito po sa silangan po ng ating bansa at yung warming po dito sa malapit ay eventually po baka hindi na po magtuloy-tuloy. Baka po bumaba na rin po yung temperatura sa Pacific po dahil nga sa pagdaan po ng maraming bagyo. Ganun pala yun, pag dumadaan ang mga bagyo, bumababa yung temperatura. Pero speaking of mababang temperatura, ma'am,
Yung amihan season ba, hindi ba marami nagtatanong, hindi ba dapat ngayon medyo nararamdaman, nagja-jacket at tayo ng medyo kapal-kapal lang konti? Kailan ho ba inaasahan ang pagdating po nito? Opo. Ang naging consequence po ng pagdating po ng mga bagyo ay hindi po nakakausad po yung amihan na galing po sa Siberia o sa China po. Kaya ina-expect po natin na matutuloy na po ang pag-iral ng amihan po. Likely po ngayong linggo po ay maaari na po mag-declare ang Pag-asa na simula na po ng amihan. O, sana naman matunaw na yung mga nagbabalak pang dumalaw hanggang Pasko, no, ng bagyo. Sana wala na yon. Anyway, Ma'am Glyza, maraming salamat po. Dahil itong nakalipas sa mga ligo, sunod-sunod ang mga bagyo. Nako, maraming salamat po, ma'am, at mabuhay po ang Pag-asa po. Sana po ay hindi po sila magsawa at talagang bigyan palalo ng lakas ang mga taong nagtatrabaho po sa likod ng ating weather agency. Mabuhay po kayo, ma'am. Maraming salamat po at nagpapasalamat din po kami sa media kasi kahit po ng mga nagdaang bagyo, lalo na po yung weekends na halos wala po kaming way para po ipalagana po yung mga impormasyon tungkol po sa bagyo ay ang laki po ng suporta ng media for the past days po. Opo. Alright, maraming salamat po. Glyza Escollar, ang ating Pag-asa weather forecaster. Thank you, ma'am.